Hihi! Huli din tayo. Ah, huli mga lodi. Gusto ko kumain ng picadillo. Mura ang pechay. Pero mahal ang tilapia. Kaya, huli tayo ng tilapia. Makatipid man lang sa buhay. Ito kasing mga isda ko dito, nagtataka ako bakit paunti ng paunti. Eh, bihira ako namang hulihan. Siguro may nakikinabang na iba o kaya may predator. Yun o, meron tayong pain. Try natin, try. Gilay. Pwede na. Ito o. Maliit pa pero pwede na. Pwede na itong pagtsagaan. Oh. Okay, one round. Madilim ngayon ha, makulimlim ang panahon, lakas ng ulan. Ingat kayo mga kababayan. Ingat kayo. Yung mga bata ay nagsipasok pa rin sa school. Kasi may intrams dito sa Divine Word High School. O Libya School. Oh, ulit. Ito mabilit. Pwede na. Pwede na ito. Pwede na ito pagtsagaan. Yan. Nakawil siya sa baba ng bibig. Hindi sa bunganga. Okay. Go down. Kailangan ko ng mga 20 piraso para sulit. Bigyan natin si Mother Beer. Saka si Brother. Picadillo. Picadillo ito mamayang hapon ha. Kaya ito yung mga considerations na pinag-iisipan ko kung bakit parang ayaw ko nang bumalik kasi may mga resources naman na available, hindi lang na-utilize na maayos. Ano pwedeng pagkakitaan? Tulad dito. Meron tayong pan. Ito. Pero hindi natin dulo kung may arip. Kaya maswerte talaga kapag nagsisikat yung mga magulang natin. Ano, kasi yung kahit yung mga susunod na henerasyon ay nakikinabang din sa medyo malaki to. Ay, nakawala. Malaki sana. Hira. Sayang, nataranta tuloy ako. Malaki sana, nakawala. Sabi ko nga, ang fish pond na to ay nagsimula pa nun sa panahon ng lolo ko. Siya nagpagawa nito. Tapos, pinamana sa tatay ko. So, ikatlong generation na to. Kaya ang kagandahan talaga kapag yung mga magulang ay nag-iisip sa kinabukasan ng mga salinlahi. Nakikinabang, napakatagal ng panahon, nakikinabang pa. Kaya yun din ang mindset ko. Nagpupundar ako ng nagpupundar. Para yung mga susunod na salinlahi ng mga anak ko ay hindi na rin mahihirapan sa buhay. Kasi given na yung resources eh. Kailangan na lang ma-utilize para pagkakitaan ng pamilya. So itong pangangawil ko dito ay actually libakan ko lang pero libre ko lang. Maliban sa libre ko lang, pwede pagkakitaan balang araw. Pag na-utilize ng maayos. Hop. Gusto nyo makita kung paano kumagat yung isda? Ayun. Hop. Pwede na. Ay, maliit. Orange, oh. Orange na tilapia. Ayun kulay, oh. Oh. Nag-crossbreed na yung orange ko. Kasi nilagyan ko ito dati ng orange, eh. 300 pieces. 300, 1,000. Oh. Orange. Pero nag-crossbreed na siya sa native. Pwede na to, mataba. Ikwento ako sa inyo noon, inupahan ko sa lolo ko. Ginawang palaisdaan, tilapia yung nilagay, at saka every 4 months nag-harvest sila. Yun nga lang, yung tilapia, mataba kung tingnan, pero kapag pinirito, yung laman, bumabaliktad. Kasi ang pinapakain nila, hindi naman tilapia feeds. Pinapakain yung mga sirang tinapay. No, hindi pala maganda sa katawan ng isda kapag purong sirang tinapay yung pinapakain. Kasi nagbo-bloat. Matabang tingnan pero kapag pinirito mo, nagko-compress yung laman at saka bumabaliktad, pangit. So nalugi sila doon. Tapos binalik sa amin. Tinurn over na ng lolo ko sa tatay ko. Sabi niya, bahala ka na yan. Sa'yo ko yan eh. Mana mo yan, so ikaw nang bahala. So, every morning, pinapakain ko. Dami na. Nagtataka ako kinabukasan kasi may portion na basa.
hindi naman umulan, pero may portion na basa. Yung pala, may nung lalambat paggabi. At napag-alaman ko, pinsan ko lang naman. Ay, nako, buhay ng tao talaga. So, ibig sabihin, dumami yung isda, pero wala kami naani. Ni 1 kilo, wala kami naibenta. Kasi iba na yung nag-aani paggabi. Yun. Ay, ito, pwede na, oh. Yan. Kaya ganun talaga ang buhay. Pag mayroon ka, minsan, uunahan ka ng iba. Yan, oh. Pwede na to. Pwede pang pikadilyo. Oh, nalaglag. Ah, pwede na, oh. Yan, pour down. Kaya, sabi nga sa Bible, yung mayroon daw, hindi lumalabis. At yung wala, hindi naman nagugutom. Nasa Bible pala yung ganon, yung kapag mayroon ka, ay pagsasamantalahan ng iba. Pero hindi yun, kung sa mata ng Diyos, hindi pa rin yun kanais-nais. At saka hindi yun legal. Yung mansasamantala ka sa pag-ari-arian ng iba. Na hindi yun legal at hindi rin yun moral. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Hindi yun kanais-nais. Kaya, lumaban ang sa buhay. Kung mayroon ng iba, alamin nyo bakit siya nagkakaroon ng ganon. Siguro, sobrang sipag, gano'n, diba? Madiskarte sa buhay, marunong gumawa ng paraan. Tingnan nyo, galaw yung kamay ko, pero pagtsagaan nyo na. Ayan o. Oh, yun. Oh, malaki to. Oh. Malaki to, oh. Oh, kaso hindi ko maiaakyat kasi, yan o. Oh. Baka makawala. Baka makawala. Kanina mas malaki, nakawala. Tingnan natin. Oh. Pwede na. So, pwede na. Okay, baka sabihin nyo, madalas ako magsalita sa aking mga vlog. Kaya nga, vlog eh. May ginawa akong video, tapos may nag-comment, masyado ka daw madaldal. Sabi, anong ibig sabihin ng vlog? Ito, mga documentary ko lang to, no? Documentary vlog. Yung mga ginagawa ko, dino-document ko. Double purpose, na-document ko na tapos na-monetize pa. Ibig sabihin na na-monetize, kapag nandiyan sa Facebook, babayaran tayo ni Meta. Ngayon, hindi pa ako monetize sa Facebook. Pero sa YouTube, monetize na ako. So, wala tayong sinasayang na oras, ha. Hanap tayo ng ulam. At the same time, binibidyohan ko. So, double purpose. Kaya tinatawag na 2 birds in 1 stone. Kaya minsan, kahit ako napapaisip, ang swerte naman ng ibang tao na nakakaangat na sa buhay. Medyo maliit pa to, pero sa ilog, good size na. Pakawala natin. Sila laki pa to. Na nakatingin tayo sa buhay ng iba, ang swerte-swerte naman. No, kakaluwag na sa buhay. Pero bago tayo mag-isip ng ganon, huwag natin kainggitan. Alamin natin kung bakit masenso siya sa buhay. No, kasi yung inggit, hindi healthy. Ang healthy, yung medyo nakakaramdam ka ng konting inggit, pero tinatanong mo yung sarili mo, paano na kaya naabot yung ganong klaseng sitwasyon sa buhay na umunlad. Kasi sa mother side ko, grabe rin yung hirap na pinagdaanan nila. Ang tatay nila, yung lolo ko, ay tenant lang sa lupa. Tenant, yung katiwala sa lupa, sa Anyugan, sa bundok. Napakalayong lugar. Dahil sa hirap ng buhay, nagsapalaran sila sa Maynila. Nag-supporting sila, kanya-kanyang diskarte para makapagtapos. So, yung panganay, commerce. Yung pangalawa, Air Force. Pangatlo yung nanay ko. Ang nanay ko naman, cosmetology. Magaling sa pagpapaganda. Yung sumunod sa kanya, teacher. At saka yung bunso, aeronautics engineering. Yun, ito, medyo malaki. Kaya sa buhay ng aking mga tito at tita, malaki ang lesson na makukuha namin. Kaya kami, inspired kami sa buhay nila eh. Kaya, inspired kami sa buhay ng mga tito at tita namin kasi galing talaga sila sa walang-wala. Tapos, naitaguyod nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga pangarap at pagsusumikap. Kaya ngayon, pag nagtipon-tipon kami, akala mo hindi anak ng tenant eh. Pero yung grandparents ko, masipag yun. Yung lolo ko, multi-skilled yun eh. Galing sa pagiging minero, karpintero, farmer, hunter, galing mo mag-hunt ng isda. Sa gamit niya yung escopeta, airgun. Yung lolo ko kasi, yun, dating veteran. Ang panahon ng Hapon, sumali yun sa digmaan.
Sniper yon. Kaso, hindi siya naka-avail ng benepisyo dahil sa hindi nailista yung pangalan niya o ng auntie ko. Hindi daw nailista yung pangalan. Undocumented daw yung lolo ko. Kaya, walang benepisyo nakuha. So, after World War II. Oh, pero, bumagsak yung buhay nila sa sobrang depression nung namatay yung panganay na uncle ko, yung kapatid ng nanay kong panganay. Nag-depress si Lola. So, galing dun sa medyo maayos na buhay, tumira sila sa bundok bilang mga katiwalaan ng lupa, tenant. At grabe yung hirap na pinagdaanan nila. Pero yung attitude, yung behavior, at sa characteristic ng aking grandparents ay namana ng aking mga magulang, tito, tita. Dahilan bakit sila nagpursige din sa buhay. At medyo malayo na rin ang narating namin. Nila, mga tito, tita ko. Ikumpara dun sa pagiging anak ng mga tenants. Nagkukwento na ako. Ano magiging lesson dyan sa yung mga ibang nakikinig niya na buti ka pa, puro na lang buti ka pa. Diba? Ano na lang ang gagawin mo sa pera mo. Dapat maging lesson sa atin. Minsan dadaan tayo sa hirap para matuto sa buhay. Dapat porsigido kapag walang inner drive, walang mangyayari. Kailangan talaga may inner drive ka. Kailangan ng ambisyon. Pagpupursige. Diskarte sa buhay. Saka pagsusumikap. Yung kombinasyon ng mga yan. Oh. Yan, pwede na to. So, ilan ako? Pangpito to, pangpitong piraso. 18 minutes. 18 minutes, 7 pieces. Kasi pinipili natin yung medyo pwede ng pipikadilyo. Yung size ba? Hindi ko sinasayang yung bawat sandali na lumilipas ha. Kinig kayo. Kasi yung mga follower ako dyan sa Facebook na talagang kailangan ng tulong. Huwag kayong umasa sa tulong, magpursige kayo. Kasi yung mga tito-tita ko, wala naman silang inasahan na tulong eh. Sumikap lang sila. Tapos mga God-fearing talaga sila eh. God-fearing. Alam mo, pag God-fearing ka, nanalangin ka, gagabayan ka talaga ng Panginoon, ng Holy Spirit. Gagabayan ka. Ayusin ng Diyos yung buhay mo. Pero kapag naghihirap ka na nga, puro ka pa bisyo, at pagsasamantala sa kapwa, ay hindi ka talaga aasenso. May mga umaasenso gumagawa ng iligalidad, pero sabi nga sa kasabihan sa Bicol, pag ang lambang pangpang, may kahampang. Every cliff has its own counterpart. Bawat pangpang daw may kahampang. Kaya ang mga masasamang bagay may katapusan. Pero kapag gumagawa ka ng mabuti, magmumultiply yun kasi magiging kang inspirasyon sa iba. Ayan ang pain ko, tinapay lang. Gardania, special. Gardania, slice bread. Tatagalan tayo. Ay, nako, nabuhol na. Ganda pa naman ang kwentuhan natin. Tungkol doon sa buhay ng aking mga tito at tita, na aking nanay. Sa father side ko kasi, medyo maganda rin yung buhay nila noon. Yung grandfather ko kasi, ay napakasipag din na tao. At yung asawa niya, magaling naman humawak ng pera. So, katagalan, naka-acquire sila ng napakaraming lupa, napakalawak na lupa, mga sakahan. So, pinaghati-hatian na yan ng mga kapatid niya, nag-dedicate din sa farming. Medyo, alam niya, nung panahon, puro sa lupa, kaya maganda yung buhay. Ay kaso, naging moderno na yung panahon, yung agriculture, nagiging mahirap. Kaya ganun nangyayari, yung mga lupa ng tito at tita ko binibenta na. Kasi yung mga anak ay wala na rin hilig sa agrikultura. So ganun talaga ang nangyayari. Uuubos yung lupa sa kakabenta. At pag nabenta na, napitira, konti na lang. Nangyayari, magkukumpulan na ngayon yung mga pamilya kapag hindi ito. Pwede na to. Magkukumpulan sa maliit na compound. Siyempre, dami ng pamilya. Magpapatirik ng bahay sa mga tabi-tabi ng mga existing na bahay. Siguro na mangyayari. Magiging congested yung lugar. Ay, naku, nabuhol na. Nabuhol na. Gumalaw kasi yung isda. Malakas yung isda ito. Ayun, kwento-kwento. Kaya, kailangan talaga sa pamilya may direksyon, may ambisyon, may pagpupursige. Saka malaking bagay din yung nagtutulungan kasi yung mga kapatid ng nanay ko nagtutulungan talaga eh. Pag nakikita nila nagsusumikap yung isa, ini-inspired nila. Yan nawala sa buhay. Nagtutulungan mga tito-tita ko, yung mga pinsan ko, nagtutulungan talaga kami. Hindi naman umaasa pero
mga mabibigat na sitwasyon sa buhay, nagmamalasakitan talaga. Yun din ang advantage sa pag maliit pa yung family clan. Hindi sa Bicol, bako pa masamok. Pag malaki na yung clan, masyado nang masamok. Yung iba, umaasa na lang. Hindi maganda yung ganun. Tingnan nyo. Ano, yung floater natin na puti, pag hinatak ng isda, ayun, huli. Huli, kita nyo na, bilis lang. Kaya, ito yung mga isa kong tinitingnan ko na, ito pang kabuhayan. Pag rainy season, maganda yung laki ng tilapia. Mabilis lumaki ang tilapia. Tulad dito. Yung mga tilapia ko pala dito, native na to, dito na lang to lumaki, inbreed na. Kaya huwag kayong umasa na magsisinglapad ng palad. Hindi. Average na lang yung laki ng mga tilapia ko. Kasi, paano ito inbreed? Ibig sabihin ng inbreed, yung mga fingerlings ng mga dati ng tilapia ko dito, yun ang lumalaki na lang. At hindi ko na rin binibigyan to ng feeds. Yung mga natural na lumot sa paligid yung kinakain nito. Kaya natural ang lasa at saka taba ng isda. Later on, magkukomersyal ako nito. Ngayon, kung lang sa pamilya lang muna, libangan. Sabi ng auntie ko, kahit anong gawin mo sa mahirap, kung walang pagpupursige, mananatiling mahirap yan. Tama. Tama yan. Kasi galing sila dun eh. Hindi naman sila umasa sa ibang tao. Nagpursige lang sila. Kaya tama yung sinasabi mo. Kaya, ang mahirap, mananatiling mahirap kapag hindi magsusunod ka. Kaya dapat talaga magsunod ka. At saka, sakripisyo. Kailangan may magsakripisyo sa pamilya. Halimbawa, yung mga mungan sa malayong lugar. Wala. Tulad sa akin, mga kapatid ko, yung OFW, sakripisyo yun. Kaya mong tiisin yung homesick. Hindi mo kayang tiisin yung homesick, huwag kang mag-ambisyon sa buhay. Mag-abroad. Sakripisyo yung pag-abroad, mga kaibigan. Huwag nyo sabihin na buti ka pa, buti ka pa. Sa halip na magsabi ka ng buti ka pa, subukan mo. Subukan mo. Buti ka pa nag-abroad, o di mag-abroad ka rin. Subukan mo, kahit anong trabaho. Domestic helper, kung skilled ka, applyan mo. Real talk lang tayo. Kasi sasabihin mo, buti ka pa, nakapagtapos ng pag-aaral. Eh, pare-pares naman tayo tumungtong ng school eh. Sasabihin mo, matalino ka kasi. Hindi naman ako ganun katalino, nagpursige lang ako. Kasi lahat ng bagay, kailangan magpursige. Pero kung pinapag-aral ka ng magulang mo, tapos namamarkada ka, o di pinili mo yung maging, diba? Life is a choice. Mahirap maging mayaman, kasi grabe yung trabaho. Pero mas mahirap maging mahirap, kasi aasa ka sa iba. Sabagay, may 4-piece naman. May 4-piece. May 4-piece. Ano wala yung pae? Maganda yung programa ng 4-piece kasi ang priority nun, matulungan talaga yung mga kabataan ng mga pag-aaral. Lalo kapag yung magulang nila ay medyo mahirap. Alam niyo na sa mga kabundukan, ang mga o yung mga katiwala natin ng mga nyugan. Kasi hindi naman sila, ibig sabihin, parang idol. Hindi. Meron silang role na ginagampanan sa ekonomiya ng Pilipinas. Sila yung tagapag-alaga ng mga, sa atin kasi common na yung mga nyug eh. Silang tagapag-alaga ng mga nyug, nagkukopra, nag-alaga ng mga hayop. So, kailangan natin sila. Kaya yung 4-piece, makakatulong sa kanilang pamilya para umangat sa buhay. Yun nga lang, hindi lang dapat puro sakripisyo, dapat kailangan din mangarap. Hindi mo kasalanan sa gobyerno kung baguhin mo yung buhay mo. Sabihin mo, ayaw ko na maging tenant. Kailangan ko nang mag-isip ng ibang kakakitaan, ibang hanap buhay. Hindi ka sisisihin ng gobyerno. Kasi yung 4-piece, galing yan sa buwis ng tao. Tapos yung mga nagsusumikap sa buhay, mga OFW tulad niyan, yung pamilya nila hindi naman miyembro ng 4-piece eh. Kasi sabihin nila, yung pamilya mo, medyo maayos na eh. Kasi OFW ang tatay mo, tulad niya. Ito, medyo malaki. Ito naman lang. Daldal na naman ako. Grabe, may anay na pala dito. Nasa. Okay na to. 29 minutes mga kaibigan.
30 minutes almost. Ay. Meron tayo pang pikadilyo. Solve na ang pechay at saka gata ng nyog. Oh. Yung iba sa inyo dyan, parang masakit sa tenga itong sinasabi ko. Pero doon, pinagdaanan ng pamilya ko yan eh. Wala kayong maikukwento sa pamilya ko pagdating sa hirap ng buhay. Sabi ko nga sa inyo, mga tito, tita ko, anak ng tenant. Ang sipag-sipag ng lolo ko, pero talagang sa bundok, mahirap talagang buhay, lalo nun, tinamaan ng tagtuyot, nung early 1980s, na yung mais ginagawang bigas. Pinanganak ako, 1976. Buhay na ako noon, 1980s. Okay. Try ulit. Kaya sabi ng auntie ko, hayaan mo sila. Kung gusto nilang masindo sa buhay, gagawa sila ng paraan. Oh. Hindi ko ma-reel kasi paano eh, medyo mahina na itong bibing kawil rope. Maliit. Papakawalan kita ang maliit eh. Aray, kusok ako. Pero hindi sayang yung panonood niyo, magsasalita talaga ako. Yan. So ngayon, paano labanan ng kahirapan? Una, mangarap. Pangalawa, dapat may magsakripisyo talaga sa pamilya. Sakripisyo sa pamamaraan ng paghahanap buhay. Sa kaya, halimbawa, yung bata, para maputol na yung karina ng kahirapan, kinakailangan isa sa mga anak talagang kailangan magsumikap. O kaya yung mga anak kailangan magsumikap sa pag-aaral, maghanap ng maayos ng trabaho, para yung chain ng kahirapan na puputol. Ganun lang naman yun eh. Pero kapag pawanjing-banjing ka lang, isigo lucky, nanonood ganit ng mga video ko, pero pero hindi mo naman iniintindi, parang malak sa buhay mo. Diba? Buhay mo yan, buhay ko man yan eh. Pakira mo. Okay. Pero huwag kang maiinggit. Diba? Ako, hindi naman ako ganun. Hindi naman ako mayaman. Tama lang. Minsan nagigipit din. Pero meron din akong maikukwento. Dahil nagsakripisyo din ako ng buhay eh. Para sa mga anak ko, pamilya ko. Ngayon, dito, pakawil-kawil lang muna. Habang bakasyon. Pero babalik din ako sa trabaho. Babalik din ako sa trabaho kasi mga anak ko nag-aaral pa. Wala akong bisyo at minsan iinom din ako pero yung mga light beer lang. 5 point something. Pero minsan di pa ako nalasing. Naranasan maglasing. Ayaw. Kasi magandang halimbawa yung tatay namin eh. Good boy yung tatay namin. Walang bisyo. Puro pamilya nasa isip. Kaya naging magandang buwaran yung tatay namin. Marami nakakakilala sa tatay ko kasi dating university professor yun eh. Sa language, Filipino language. Si Mr. Benjamin Mayor. Marami nakakakilala sa tatay ko. Napakabait ng tao na yun. Yun ang trademark ng tatay ko, napakabait daw eh. Pero marunong namang magalit siyempre. Ano naman. Gumawa ka ng masama, papagalitan ka noon. Pero siya nagiging inspirasyon namin sa pamilya. Sa sipag, tiyaga, kabaitan. Ako kasi minsan mabait, minsan minsan masungit. Suplado. Kailangan minsan maging suplado kasi pinagkasamantalahan eh. Pinagkasamantalahan ng iba. Yung kabaitan natin. Bala naman na Diyos. Okay, ayoko namang i-detalye yung kwento ng buhay ng pamilya namin kasi marami pa dyan ng mga pamilyang magaganda rin ng kwento ng buhay. Pero ang punto dito, sana maging inspirasyon din sa iba. Kasi pahirap na ng pahirap ng buhay dito sa Pilipinas eh. Kasi nakikita natin yung mas marami kasing naghihirap kaysa sa umaasenso. Kaya ako palagi kong pinapanood ng mga video sa YouTube yung mga inspirational. Hindi yung mga depressing nga. Grabe ang hirap nito, grabe ang hirap no. Iniisip ko kung sino yung mga motivational speakers, yung mga testimonials ng mga matatagumpay na sa buhay. Kailangan natin yun, silbing inspirasyon. Kasi kung mahirap ka na, pinapanood mo, puro din kahirapan. walang asenso. Depressed ka na, pinapanood mo nga, depressed din. Dapat inspiring, inspirational, motivational. Ganun dapat. Paano makaahon sa hirap, paano makapagtapos sa pag-aaral. Ganun dapat ang pinapanood natin sa YouTube, sa Facebook.
Yun. Malaki. Malaki na to. Yun na sana mapanoodin niyo kaso nung umulan, hindi ko malagyan ng tripod. Oops. Unikot-ikot na yung tilapia. Yan. Pwede na to, malaki na. Baka naman. Baka naman. Ang kilo ng tilapia ngayon ay 200 na ata. Kasi yung bangus kanil kilo 260. Dati hindi naman nagkakalayo yung presyo ng bangus at tilapia. Hindi ko na itanong yung presyo ng tilapia kahapon. Pumunta ka na malengke kami ni Mrs. Yan pwede na Hindi ko na itanong yung presyo ng tilapia. Yung bangus lang. Kung yung bangus 260, so malamang mga around 200 din ang kilo ngayon ng tilapia. Kasi ang tilapia, kinukulture ang pinapakain sa tilapia, feeds. Parang baboy. Pero tilapia feeds. Naamoy ng pusa yung tinapay, humihingi yung pusa. Yan naman tinapay, yan. Ito na. Yan lalapit na siya. Kukunin niya yung tinapay. Yan. Okay. May pagkain na siya. Pamatay gutom. Maubos yung pain natin. Yan. Sige. Follow naman kayo dyan. Yung iba nanonood, hindi naman nagpa-follow. Gaganaan tayo mag-video. Gumawa ng mga content kung mag-follow kayo. Please follow. Follow and share. Kung nagandahan kayo dun sa video, share na niyo. Ito yung nahuli ko, bago tayo magtapos. Yan. Pwede na, di ba? Pang picadillo at saka prito. Okay? See you next time, mga kaibigan. Paalam.